Good morning, guys. Welcome to my channel. Welcome to my journey on becoming a full-time trader. So today is March 11, and ayan, nasa kusina na ako. Dito na ako nag-start kasi tulog pa yung kasama ko. So ngayon, eto, may naghihintay na hugasan sa kanya. Alam niyo naman, kagabi, di ko alam. Mukhang hindi naman niya hinugasan kagabi. Ngayon guys, day 2 pala, day 2 ng pagkain ko ng garlic with honey. So, ang ginawa ko sa garlic, ni-steam ko, okay? Tapos kukuha na naman ako ngayon. Ang gagawin ko sa bawang, mamaya, kuha ko ngayon dito sa kusina. Pagkatapos, anuhin ko mamaya. Babalatan. Para marami. Kasi konti yung tawag dito. Nasa container ko. So, ayun, marami na siguro to. Ibalik ko yung iba. Babalatan ko mamaya para babalatan ko lang pala ngayon dun sa tansyahan. So dun tayo magkuntuhan. Kasi mamaya para i-steam ko, wala pang tao. Hindi nila makita ba? Kasi baka sabihin, maubos ko yung bawang. So ayun guys, hindi pa ako tumitingin ng tawag dito ng chart. Nahulog na kayo. Hindi pa ako tumitingin ng chart. And kagabi 2 AM na ako natulog, may get siguro mag-train na kasi nga yung aking lablab is natake ng kanyang stress. Wait lang guys. Ayan. So ayan, dito lang tayo sa loob kasi nga doon makikita tayo na kung anong ginagawa natin, saka maririnig tayo. So let's find a way na hindi tayo makita ba. May oras pa naman tayo guys. Check natin yung oras. Ayan. Second day ng pagkain ko ng So 18 alas 8:18 pa lang ng umaga. Good morning muna tayo sa So ayun guys, kukuha ko ng gloves para di mangamoy yung kamay natin mamaya. So dyan muna kayo, wait lang. I'm back guys. So ayan, kumuha ko ng gloves. Nandito ko sa harap ng bintana para mayroon tawag dito ilaw. So pag di ko ito natapos, ang gagawin ko nito, dapat pala kumuha ako ng isa pang lalagyan ng para sa malinis na binalatan ko. Kasi guys, nag-aano ko ng mga remedy para sa para sa mga sakit. Alam mo yun, prevention is better than cure. So ito yung ginagawa ko. Naghahanap talaga ako ng remedy para tawag dito
hindi tayo sakitin. Okay? Meron kasi akong nararamdaman sa paa ko. Ano, yung parang mangalay siya na ngilingig man tawag sa Bisaya, no? Pero hindi ko alam sa Tagalog. Minsan nangangalay yung paa ko. Sabi yung parang sobrang ano siya. Hindi ko may paliwanag. Ay, may araw. So, kagabi guys, yung asawa ko, natake ng kanya. Sobrang stress. Habang natutulog siya, hindi, bigla siyang umungol. Yun, mabuti may mga kasama. Hindi na makapagsalita. So, yun, nabot tayo ng alas 2 hanggang sa maging okay siya. So, ito guys, bubuksan ko lang ito para mamaya mabilis lang balatan. So, that pagka wala pa sila, hindi ko alam kung anong oras ako matapos. So that mamaya pagka once na may time ako na lulutuin ko na lang siya. So may naisip akong idea kung paano tayo magiging consistent sa trade natin. Okay? So we will just entry kung meron tayong spot na not totally everyday. Meron tayong spot na tawag dito, profitable entry. So naglagay na ako ng $100 sa demo account ko sa isang broker. Pwede kang ng demo account doon, not the demo account sa TradingView. Okay, sa TradingView we will practice din doon para mapalaki natin, mapalago natin. And at the same time, we will see ang 100 days challenge. 30 days tawag dito. I-flip natin yung 100, okay, in 30 days, but not totally in 30 days. Okay? We will flipping $100 into tawag dito I think we will flip $100 in 1 month. Okay, i-flip natin siya in 1 month to 500. Okay, but I think it's $50 a day. I think $50 a day. Okay, so we will see kung ano yung tawag dito mga kumbaga real time frame niya, kung ano yung pwede nating i-earn every day. Okay, para maka flip tayo ng 100 into tawag dito 500 a day, 500 a month. Okay, so we will sa risk management niya, kung magwa 100 tayo, ang lot size lang natin yan is 0.1. okay, so it is possible na maka-earn tayo ng $10 per day sa 100, kasi i-flip lang naman natin. And then we will have a challenge na 100 days flipping $100 para naman paano ba natin madidiscipline yung ating sarili. So if you practice discipline, okay, every day, kung magkano lang yung dapat nating ma-earn, at kung mayroon profitable entry, saka lang tayo papasok. So I think kung mayroon tayong target every day,
we can maintain those tawag dito, and habit. Okay. So guys, ito na siya. Tingnan nyo. I think kakasya na siya dun sa ano ko, ginawa kong isang jar na ano na with honey. Kasi anuin ko pa to hihiwain ko lang sa gitna. Nakikita nyo. Hihiwain ko yung sa gitna lang para lumabas yung ano niya. And then i-steam ko lang. Tapos yun na, i-add ko siya dun sa honey na meron ako sa jar. So that kakainin ko siya every morning. And we will see the result. So second day ko na ngayon na second day ko na ngayon na uminom ng honey, garlic with honey. And at the same time, it is good kasi pwede natin isabay yung 100 days, flipping 100 days into 200 na lang siguro in 1 month. So 100 to 100 paunti-unti. We will practice the lot size, kung magkano yung lot size, at saka ilang pips lang kaya nating ilang pips ang target natin every day. And we will wait sa setup natin before tayo mag-entry. So ayun guys, pagkatapos nito liligpit ko lang to, and then we will go to the car na kasi nga anong oras na, 8:30. Kailangan natin magpainit ng sasakyan. So dyan lang muna kayo ulit. Wait lang, babalik ako. So ayun guys, mamaya lang natin ituloy kasi lumabas na yung sa hatid ko. Maaga silang lumabas ngayon. So continuous natin mamaya yung usapan. Have a great day. So ayun guys, nagpainit na ako ng sasakyan. Bulsa lang natin tong gloves. Mamaya na ako magpapatuloy ng aking bawang. So ayan guys, we will compute. Kasi yun ang naisip ko kagabi habang nakahiga ako, nagtingin ako ng chart. Yun yung naisip kong gawin. Okay. So we take advantage sa demo account. We will try to flip $100 in 1 month. Kung magkano yung pwedeng ikitain. Kumbaga may marami akong nakikita na nag-flip nila na into 1,000, but I think it's scalping ang ginagawa nila. So we will try to build a habit sa pag-flip ng 100 kasi mahirap kung mag-flip tayo ng mo yun, walang strategy. So iisipin ko na ngayon habang nagmamaneho kung paano ko gagawin yon. And para naman meron tayong kumbaga target. Okay, matatarget ba natin na ma-flip yung 100 sa 500 or 100 in 1 month? Yung totoong yung realistic ba? Hindi yung lang, kumbaga mag-target ka nang hindi siya realistic sa amount na meron ka. Okay, so we will see. I'll see you later. Mag-work muna ako. So ayun guys, kakarating lang natin. Time check 10:45. So mamaya 11:15 magsusundo na naman ako. So habang maghintay ako, check tayo ng chart. We will do not trade if not possible. Okay, we practice this patience and consistent. So I'm always saying na kailangan natin i-practice yan, but I'm finding a way to be consistent or discipline. So let us see the tawag nito, yung trade natin kahapon. Titingnan natin kung ano nangyari, and then we will look for a trade today, one setup lang, and then we will try today sa $100
dollar tawag nito capital sa FBS na demo ko. And then ang tawag dito, we will try to calculate how many pips and how many profit lang ang kailangan nating i-maintain per day. So tara, let's jump in muna sa chart. So ayan guys, nandito na tayo. Inopen ko na kanina. So kung makikita nyo, BTC to. So lahat natin gagawin, punta tayo sa day. Okay, sa daily. Titingnan natin yung ating chart. Ipa-plot natin yung kanyang, ang tawag dito, itong, but first, check muna natin yung trade natin kahapon. Okay. So, makikita nyo kahapon 10 yan, di ba? So, I think na-profit siya. Ayan nga, na-profit yung dalawa. Yung BTC sa gold around 10, 21, and 22. Halos magkasabay lang. Okay? So, from here, makikita nyo naman, di ba? 13K na from, mag-recover tayo. So, syempre, kailangan natin mag-plot ng ating daily. Okay? So, kailangan natin gawin to consistent na. Okay. So, ngayon guys, lock lang natin to. Ayun. So, yan na yung pinakang niya, value area niya. Okay? So, ngayon, pupunta tayo ng 4 hours. Wait lang guys. Gusto kong i-plot. Tanggalin natin to. Tanggalin natin tong isa. So, kunin lang natin yung week. Okay? Kung saan yung week lang ng kanilang kunin natin. So, tanggalin natin to. Okay? Okay. Oh, natanggal. So, ayan. Will lock. So, ngayon guys, kita na natin yung ating tawag dito. Tanggalin natin itong mga trades natin kahapon. Makikita niya naman. Nasa kanyang so, ngayon, medyo malabo ata yung ating camera. Wait. So, ayan, makikita natin na umakyat na sa value area. Okay, pumasok siya. Pupunta tayo ngayon sa 4 hours. Ngayon sa 4 hours, makikita natin yung kanyang trend. Umakyat na sa almost 80% o 100% dun sa 90% dun sa value area kahapon. Okay? So, ito yung opening price. Umakyat na siya. From here sa Tokyo session, bumaba siya. Kung makikita nyo. And, umakyat ulit. So, pumasok, nag-re-enter na dun sa value area natin. So, tanggalin lang natin tong sell limit na to. So, that's clear. So, ang gagawin natin guys, we will just trade on this area. Okay? So, from here to here, sa kanyang body and wick kahapon. Ito yung yesterday kahapon guys. Yan. Okay? Yan na yung, kumbaga, ito lang yung most traded area niya. Okay? Ito yung, kumbaga, price na pwede niyang balikan. Tsaka yun sa taas na yun. So, ngayon, ang gagawin natin sa 4 hours, okay? We will set, okay? Ang gagawin natin dito, we will try to, sa Fibonacci tools. Okay?
we will try to use Fibonacci tools. Punta tayo ng tawag dito. Mali yung aking ano. Okay. Fibonacci tools ang gagamitin natin simula baba sa kanyang ano, pataas. Okay. So ngayon guys, makikita niyo sa Fibonacci tools niya, dito tayo sa may week niya, sa 4. Fibonacci tools niya, nasa 50% na siya. Umakit na siya ng 50%. Okay? Kung makikita niyo naman, kinuha ko yung pinaka-weak na candle. And then, pinaka-upper ng tawag dito, ng candle gapon. So, ngayon guys, magpa-plot tayo ng ano dito, ng buy entry. Okay? Magba-buy entry tayo. Magba-buy entry tayo dito sa part na to. Okay. Dito and sa 38 and 50%. So I'll explain you guys later kung ano yung gagawin ko. Tumatawag yung aking amo, so later na lang uli. Okay? So ayun guys, ayun, dito na naman tayo nakapag-chart kanina kasi nga ayun, tumawag na yung matanda. Andito tayo ngayon sa dental clinic. So pupunta ako ng kunin ko lang yung kanyang ID, pupunta ako doon para i-check kung may appointment siya sa kanyang tainga at saka lalamunan. So dito guys, yung matanda, free sila ng free yung kanilang check up. So we will just wait. Punta pala ako sa loob para kunin yung ID niya. So guys, sundo na estudyante. Pasa mo lang yung yung CV sa WhatsApp. So guys, nandito na ako. Time check guys, before ako magsundo. Time check 1:09 and it's London Open session. So we are running profit for 1,000 and negative 60 sa gold. Okay, as you can see, negative 60. We have di ko pala nalagay. This is a buy limit. Okay, but hindi ko siya nilagay because I will just see later kung ano yung magiging reaction ng market pag bumaba na dito sa 38%. Ito yung opening price. Okay, so I just sell dito sa 61.8%. Kita nyo naman dito yung kulay red na yan. Ito yung red na to. Gumamit ako ng Fibonacci. And then hanggang dito lang ako nag-take profit. So I think 1 is to 4. 1.4 ratio. So yeah, I'm discovering a lot of tools or indicators na pwedeng makatulong sa atin kung saan tayo magiging komportable. Gusto ko maging simple lang, simple as simple tanan. So ito yung ating trade sa mamaya na guys ulit. So ayun guys, until now wala pa tayong ligo, no? Mamaya pa tayo kasi magluluto pa ng sa kusina. So ayun, kanina habang nag-ano ko sa inyo, dumating na yung isang pulis sa bahay, kaya tinigil ko na lang muna
kinos ko yung tab kasi baka mamaya ko ano isipin. So, nandito ko ngayon sa school para magsundo. May 10 minutes pa. So, ayan, makikita nyo school. Marami na sakyan nakapark. So, ngayon guys, naghahanap ako ng additional pang-additional confirmation sa ano natin sa volume profile na ginagawa. And ang ano ko is ang tawag dito, ang Fibonacci tools, kasi gusto ko maging simple lang yung ano natin yung tawag dito. Maging simple lang yung pag-entry ba. Ayoko yung maraming nakaano na ano sa chart. So, naisip ko na magdagdag tayo ng ano kasi yung Fibonacci tools talaga ginagamit ko na yun dati. So, we will try sa Fibonacci tools kung ano yung pwedeng pandagdag confirmation sa entry natin. May naisip ako na paraan para maging consistent yung ating trade. And we will trade sa London session kasi ang London session mga bandang alas 11. So pre-session ng 11 to 12 tapos ang starting talaga is alauna hanggang alas 4 ay alas 5. So I think it's better to tawag dito, pick a time sa pag-trade kasi mahirap. Napapansin ko pagka once na naghahawak na ako ng ano sa umaga, wala pa, hindi pa ano yung market hindi pa talaga as in nag-open or something, nag-open na but we cannot analyze properly sa ano or something na naghahabol tayo sa oras. So ngayon ayun, kasi yung alas 10 kasi alas 9 ng ganyan, mga alas 10 nasa bahay na ako or 10:30. So around 11 depende kung yung kanina, ayun, yung matanda na anong tawag dito, may appointment sa clinic kaya ako lumabas. Pero minsan pag mga ganyang oras guys, mga alas 10 hanggang alas 12, bibihira yung kumbaga parang meron tao na lumalabas. So I think ang gagawin natin is mag-entry lang tayo ng trade pagka London session. Mayroon tayong oras ng London session kasi ang tapos ng sundo ko, Ramadan ngayon, is alas 2. Pero natatapos ako makauwi alas 3. So may time tayo para mag-entry para sa London session. And then sa gabi naman, we will see sa New York session. Okay? Kasi yun lang yung parang may oras tayo para mag-trade. Okay? So hindi tayo, kung ma-miss natin yung entry at wala tayong kumbaga magandang entry, wag na lang tayo mag-trade. So ako ang gagawa no. So I hope na ma-maintain ko yung discipline sa pag-trade na ganito. And then we will go through sa risk management. Okay, kung ano yung proper lot size ang gagawin natin sa capital na 100, 500, 1,000 ganon. And then kung magkano lang yung ita-target natin per day. So gagawa ako ng tawag dito sa journal. Okay, so gagawa tayo everyday kung nag-entry ba tayo, kung magkano lang yung papatalo natin, and at the same time kung magkano lang yung per day natin. So I think sa 100, kung mag-start tayo ng 100, 0.1 lot size lang, and then ang dapat lang natin i-risk is 10. So I think 1% na 1% yun kasi pag 2% nasa $20 yung ipapatalo mo per day. So ang gain natin diyan kung 10% ay kung 1% lang, $10 per day ang talo, and then $20 dapat ang panalo.
So, we will see kung kailangan ba natin siya mag-entry ng tawag dito, malaki ang lot size o hindi. Hanggang 0.1 lang tayo ata niyan eh. 0.1 or 0.2 yung 100. So, kung ano yung natin, tingin natin sa market, talagang lang natin, sabayin lang natin. Kasi napapansin ko parang minsan against ako sa market eh. And then, yun lang guys. Wala ako masyadong kasi as in naglalaro talaga sa isip ko kung saan ako, binabalik-balikan ko yung mga screenshot ko na entry tsaka mga trades ko before. And it happens na hindi ako naging consistent dun sa tawag sa strategy. Yun yung napansin ko. Hindi ako naging consistent and nag-e-entry lang tayo ng nag-e-entry, which is okay naman, but the same time dapat masunod yung strategy. Okay? So ayan guys, I think kailangan ko nang bumaba kasi malapit nang magbukas ng gate ng mga bata. Hanggang mamaya pagpapatuloy natin tong ating conversation and kung ano pa yung may mababago ko. Kasi nahihirapan talaga ako and I feel parang gusto kong itigil or something na parang baliwala yung ginagawa kong pagbibideo ng journey ko kung hindi ako magiging consistent. So sometimes parang tinatamad ako, but I'm still picking up my phone to document my journey. Na parang kailangan mo lang, basta kinukuha ko lang yung phone. So pag may time ako, parang naging habit ko na kunin ko yung phone at ayun, sinasabi ko kung ano yung thoughts ko. Kasi mahirap sige, ayaw na. So parang may feeling talaga na hindi ka okay. Pero pagka once kasi nagumalaw ka na and alam mo yung sa isip mo, tamad yung katawan mo kasi iniisip mo parang ayaw mo na or something na parang ayun na, lagi kang talo. So for me, pinipick up ko lang yung phone. Pag nakikita ko yung phone, kinukuha ko na, ino-open ko na, kaya kung nakikita nyo naman kahit anong itsura ko, okay lang. Kasi ang iniisip ko talaga guys, hindi talaga yung pag-earn ng kumbaga malaki or something sa it just happen na ang lagi kong iniisip, ito yung magbibigay sa akin ng passive income in the future na makakatulong sa akin para mawala ako dito sa contractual na trabaho. Kumbaga magkaroon ako ng time freedom. So mahirap na mahirap kung iisipin, mahirap talagang nasa isip lang lahat. Pagka inisip natin mahirap, alam mo yun, yung katawan natin sumusunod eh. Pero pag napag-aralan mong i-debit mo utak mo, alam mo yung parang kinakausap mo yung sarili mo, hindi pwede kasi kailangan ko tong gawin para sa kinabukasan ko or something na para sa goal ko, para sa mga pangarap ko, para sa pamilya ko. So yun guys, it's the reason why kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. So hanggang sa mamaya guys, magkwentuhan tayo uli. Papakita ko ulit kung ano yung resulta ng trade ko ngayong araw. So I see you later. So ayun guys, kakauwi ko lang. Ngayon pinagpatuloy ko yung pagbalat ng bawang kasi mamaya lulutuin ko. Kasi yung sahani, sayang, marami, tapos yung bawang kulang. Kaya ito, pasikreto kong kinuha yung bawang nila. Kasi nung bibili ako, sabi ng matanda, meron daw sa bahay. So, kumuha ko. Ngayon, nadagdagan ko yung ginawa ko ng nakaraan. And guys, constipated ako dati until now, and kahapon nag-start akong uminom nito. 2 days pa lang. Every morning after 1 to 2 hours nakaka-feel ako ng
Alam niyo na yun. So, ngayon nakatahi na ako. Sobrang baho nga lang. As in, mabaho yung tahi ko. Alam mo yung tagal na hindi nakalabas kasi minsan almost 1 week hindi ako nakakatahi. So, yun lang guys, kwento ko. Gumagawa ko ng mga pwedeng panlaban sa sakit kasi alam na naman dito sa ibang bansa walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Hindi rin kasi ako sanay ng puros gamot ba. Mahirap pag puro gamot kasi kung ang gamot nakakagaling, makatandaan nyo guys, kung ang gamot nakakagaling, matagal nang maraming gumaling. Okay? So, for me, ang pinakadabit na gamot is yung mga remedy lang. Galing lang sa herbal. Yun ang pinakadabit na gamot. Kasi, negosyo yun eh. Yung gamot, negosyo yun. They know kung ano yung dapat mong inumin or kainin. Pero hindi nila sasabihin sa'yo. Kasi nga, siyempre, mawawalan sila ng kita. So, they create image na temporary. Hindi permanent solution. So, gawa tayo ng permanent. Permanent. Itong mga ganito. So, mamaya lalabas ako para lutuin to pagka malapit silang magsikain kasi wala nang tao sa kusina. Ngayon, palitan ko muna dito sa loob. Tapos tutulungan ko ng konti sa kusina bago ako maligo. Kasi dito guys, dapat teknik lang. Kung gusto mong maging malusog ka. So ayun guys, mamaya tayo mag-test. Pagpatuloy ko yung aking ginagawa. So ayun guys, tapos na yung ating bawang. Ito yung ginawa ko na una. So pupunuin ko lang siya. Pero parang marami na to. Tago ko lang ulit dito kasi baka mamaya pumasok yung tawag dito. Eh hindi pa ako tapos. So takpan ko lang muna dyan. Pupunta ako ng kusina. Tatago ko yung bawang sa bulsa ko. Yan. Kasi mamaya babalik ko para di sila halata ba. Dadalhin ko to. So ito guys yung kinakain ko siya pagka umaga. At least mga 3 hanggang 4 na peraso na yan. So napansin ko kulang. Pupunuin ko mamaya. Okay na yung honey na yan. Lumabnaw yung honey guys kasi nga inano ng ng tawag dito, ng bawang. So ayan. Okay naman siya. Nakataya ko simula kahapon na kumain ako. So i-charge ko muna yung aking phone. Ayan. Pero check muna tayo ng Ayan. Time is 3:43. And so ayan na. I-close muna natin. So tingnan natin anong nangyari sa ating trade. Nasa USD GPY siya. Patay ng BTC. 30 minutes. Tingnan lang natin. So yung gold guys, I think, hindi ko alam. Tingnan natin. Na-stop ba o naka-TP? Na-stop. Okay? So,
Yung ating ano is, nandyan pa rin. Punta tayo sa gold. So, ayun na. Makikita nyo. Makita na lang 61.8%. Ayan. 50%. Ito pala, 50%. Makita nyo. Yung aking nilagay dito, 50%. Hindi siya makita kasi nga. Ayan, 50% yan. Ay, 618% pala. So, ayun na, umakit pa siya. Hindi na binalikan yung ating buy limit. So, we will just wait later sa ano niya, reverse. Okay? Hanggang dito sa 78.6%. Ayan. Yan yung guys na sinasabi ko sa inyo na nilagay kong ano na Fibonacci. So, naka-set ako ng buy limit dito sa 38.2%. Ito yung 50% niya. And then, ito yung opening price. Okay? Kasi usually bumababa siya. Pagka-akyat bumababa uli ng opening price. So, we will wait later kung babagsak siya dito sa opening price. So, hanggang dito lang sa 38.2%. So, ayun guys. Kusina muna ako. Update ko kayo mamaya. Hello guys. I'm back. So, time check is around, I think it's around 9 p.m. na. Yeah. 9:01 p.m. So, simula kanina pagkatapos ko magbalat ng bawang, nangamoy yung kwarto namin. Siyempre, nalaman nila, naggulat ako ng bawang dito. And nandun siya guys, tapos na. Pinuno ko talaga siya. So, kanina, hinayaan ko yung trade ko and then, kumbaga tulong sa gawaing kusina. So, I will let you see kung ano yung nangyari sa ating trade. Actually, nag-trade ako kanina dun sa MT5. And then, walang guys, walang magandang resulta sa trade ko ngayong araw. We will just see kasi set ako ng another, I think, buy limit. If I'm not mistaken. So, today parang alam mo yun, yung wala akong masyadong sa pag-trade. So, ayun guys. Instead of TP, I don't know if TP ba yung trade ko kanina or na SL. Hindi ko matandaan. But yung kanina na, ayun, na SL nga siya. Kasi kanina, di ba, meron akong trade na, tawag dito, papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, kung makikita nyo, kanina, eto, naka-buy limit talaga to kanina. But, kung titingnan nyo, tinanggal ko siya. Okay? And it's almost TP kung tutusin. Okay? But, nauna siyang na-stop out. So, doon sa aking guys, sa aking Fibonacci, kinuha ko yung buong candle ng 1 hour, ng 1 day. Okay? Natin sa day. Okay? Papakita ko sa inyo. Okay? Yung buong ng candle, kinuha ko simula taas hanggang baba. So, ito yung value area niya kung makikita nyo to. And then, ito yung pinakang weak niya. Ay, nawala. Okay? Pagkatapos ang ginawa ko, sinet
ko ng Fibonacci tools. Okay? Ayan. Hanggang doon. Nilagyan ko siya ng Fibonacci tools. Ngayon guys, it's a maze kay simula sa value area, kung makikita nyo yung aking sa value area, kung makikita nyo sa yung plinat ko na buy limit, ayun siya oh. It always come back kung saan ang price. Tayo nyo guys ha. Ito yung kanyang ito yung kanyang opening price. Okay? Ito yung value area. Kung makikita mo, binabalikan niya yung pag umakyat, okay? Pag lumabas sa value area. Okay? Kinuha niya yung kumbaga naka-bearish trend. Okay? So makikita niyo sunod-sunod na candle. Ang ginawa niya, binalikan niya yung siguro mga 80% sa baba. Okay, above price ng opening price ng yesterday candle. Ayan. Kung makikita nyo, kinuha niya to na ano pa siya. Kasi kanina, nandito yun sa baba eh. Itinakyat ko lang. Okay? And then, hindi ako naglagay ng price dyan. So, pagkagaling niya dito sa New York session, New York session, nag-London session. Ang London session ay ipinush pababa. Okay? Binalikan niya yung 50%. Hindi nga lang 50% kundi 80% below ng candle and then it goes up. Okay? Kung makikita nyo, nasa 61%, 61.8%. Halos pumalo siya ng 78 or 80%. So, in this case guys, parang naisip ko na it's not always every day is a good trade. So for me, siguro talaga we will just need a time to trade. Okay? Kasi even me, naguguluhan ako sa trading system ko and I don't follow the rules or setup na pabago-bago, di ba? So, alam mo, minsan napapagod akong intindihin yung sarili ko eh. Alam mo yun? Kasi parang na-attach tayo sa ng market. So, pag once na may setup na tayo, pag chine-check ko siya, alam mo yung parang attach pa ako dun sa sa market. So, hindi pa natin siya as in talaga na master. So I think this Fibonacci tools would give us another confirmation, okay, from value area. Okay, so we will see sa value area from the bottom. Okay, kasi ang value area dito eh, ito yung opening na. So if it goes up, then tingnan nyo yung candle na to, nasa 50% siya. And kung titis, ito yung second confirmation. First confirmation mo, itong 50%. And second confirmation mo ang 23.6%. Diba? And then it goes up. Pag na-close yung candle dito sa taas na to, above 38%, there's a probability na akyat pa siya. Tingnan nyo guys. And then umakyat hanggang 68. Andon, hanggang 70. And it below, kinuha niya uli. Yung bumabasa sa 23.6%. Ayan siya guys. Oh. So, yun na lang din yung ipapractice natin guys. We will look for the trend and we will look sa ganitong mga setup and we will just entry on kumbaga pasok sa rules natin or sa strategy natin. Kasi ako mismo naguguluhan ako sa entry ko. So our balance nga pala is 12k na lang. Okay? May running profit tayo na 7.5
50 USD sa gold naka-short. Okay, so since ito guys, tandaan mo since ito guys is going up, kasi kung makikita nyo naman, packet na siya uli. Okay, so tama yung instinct ko dati dito that time na it will go down, they will take the dito sa mga week na to. Ayan. And then it goes down. So we were na dito na we will expecting na to go up here. Okay? Kasi dito may imbalance. Dito itong per value gap tsaka ito. So since it's 9 PM, okay, nasa above siya ng 50%, we will try to put this, okay, on this one. Nakalock pala guys. We will try to put 38 and stop loss below the 23%. Ay opening price na lang, below opening price. So 2.06 ratio. Okay, ngayon iaakyat ko to dito sa taas. Now guys, ang gagawin ko dito, ibabay limit ko to. Okay, ibabay limit ko to dito sa 38.2%. Ang kanyang price is 79,984. So lock natin to by limit. Ito ang limit. Click lang natin yung limit. Then kunin natin to. 79,985 na lang. Lagay natin dito. 79,985.25. So, kung makikita mo, nandyan na siya. Okay. Ngayon naman, magsiset tayo ng TP niya is 84805. Ayan. Tapos, ano to? Kalimutan ko na guys. 84805. Natin makita. 84.085. Tama ba? Tanggalin na itong 0.0. Ayun. Tapos yung SL natin guys, nandito na ako red 78554. Click natin yan. Makikita mo dito. Click natin. 78555 na lang para sakto. So, babay limit lang natin yan. And then, this is the okay? So, we will anticipate the price na bumaba dito sa 38.2%. Or, it will go up. Okay? So, we'll just see if it goes down for that price tomorrow. So, ayun guys. Yan na yung aking entry. O, papalaguin natin yung 12K dito sa ating tawag dito. Trading view, and then nagtatry na rin ako sa MT5 again sa phone ko na isa, but still may bagong feature sa MT5 kasi sa MT5 kasi pagka once na marunong ka ng may strategy ka na, mabilis ka ng nung kasi nako-close agad alam mo yun, may bulk close doon, so isahan pwede mo ma-close. Dito isang entry lang halos nag-add up na siya. So guys, I hope you would not
feel bored. Alam ko nakaka-bored yung video ko, and at the same time hindi siya straight. Okay? Hindi tayo consistent, or hindi ako consistent sa ginagawa ko na pag-trade sa strategy. Okay, pabago-bago. For me, it's okay. Kailangan natin i-explore lahat. Sa 3 taon ko, hindi naman ako consistent talaga na, alam mo yung nagtitrade, kasi yung trabaho, pagka may trabaho yung nawawala na, nandun pa rin, titigyan, magtitrade ako, parang ano lang ba, nagiging pastime ko na. But this time kasi gusto kong i-document talaga na meron akong strategy na ma-practice dito sa pagtitrade ko. So, as always, Gary Vaynerchuk ang aking idol. Always test and learn. So, itry lang natin lahat. And the important is, we get learning from it. Test everything and learn something. So, yun lang guys. Ngayon ng araw na to is parang sobrang boring yung yung day ko because of losses, and I take accountability for that, kasi wala naman ibang i-blame. I don't blame myself also. Kumbaga parang I just lack of consistency and patience. So I hope you guys hit like, and thank you for watching. If you want to continue watching my journey, please subscribe. God bless.